Magandang umaga, grade 4. Muli, tayo ay matutungo sa bagong talakayan na sana inyong maintindihan at maging karagdagan patungkol sa unang rehiyon ng ating tatalakayin. Bago muna tayo dumako sa unang rehiyon, eto muna ang ating tatalakayin. Pagkakabuo ng mga rehiyon. Ilan po ba ang pulo ng ating Pilipinas? 3. Very good. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa katawan ng taong tinuro ni teacher, paano po na natin malalaman kung saan ang Luzon? Yes, very good. Ito ang Luzon, sa tiyan ng Visayas, sa may bandang Hipaw, sa may bandang Puwetan, ang Mindanao. Very good. Husay. Hindi nagtagal, hinati rin sa iba't ibang pangkat ang rehiyon ng 30 ng Pilipinas ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa atas ng Pangulo bilang isa na isabatas ang Integrated Reorganization Plan o IRP na ipinalabas ni Pangulong Ferdinand Marcos na tatay ni Bongbong Marcos na ating Pangulo ngayon. Naglalayo na mapaunlad ang bawat rehiyon na matamo ang kaayusan at kapayapaan. Which is, naranasan naman natin. Mapayapa naman tayo, walang masyadong kaguluhan o digmaan. At nagkakapagkakaroon ng pagkakaunawaan ang bawat rehiyon sa mga pangangailangan ng COP sa kanilang kultura at paniniwala. Ito ay naghahati sa 13 rehiyon. Ito na nga, ito yung pinapakopya ko sa inyo nakaraang araw kaya hindi lang natapos, pero bibigyan ko kayo ng oras para sa inyong pagkopya. Sa kasalukuyan, nahati sa 18 rehiyon ang Pilipinas. Luzon ay may 8 rehiyon at ang 4 ay nasa Visayas. Ang 6 naman ay natitirang rehiyon ay matatagpuan saan? Sa Mindanao. Ang pagkakahati-hati sa iba't ibang rehiyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa 18 lalawigan ng Pilipinas na mapamahalaan at masaayos ang kanilang mga lalawigan. Eto na. Mga rehiyon sa Luzon. Luzon muna tayo. May 8 rehiyon ng Pilipinas ang matatagpuan sa Luzon. Kabuuang lawak ay 143,947 km². In English na ni teacher. Kasi nga po, ang iba po ay hindi po maintindihan. Next. 38 o 38 na lalawigan na narito din ang kabisera o sentro ng Pilipinas, ang Maynila. Alam naman natin at dinisabi ni teacher at diniscuss ni teacher na ang sentro ng Pilipinas ay ang Maynila. Malalaking populasyon ng kalakalan at industriya. Yes, alam naman natin na sa Maynila lahat ng mga malalaking building, maraming trabaho. Kaya nga po ang iba, galing sa probinsya, yung ibang gusto na, pag nasa probinsya, gusto ay sa Maynila nagtatrabaho. Kasi nga marami daw pwedeng applyan. Yes, pero ngayon, bago ka makapasok sa trabaho, kailangan ka muna makatapos ng iyong pag-aaral. Pag naman ang mga Pilipino, ang mga mamamayan na nasa Maynila, nagtagal sa Maynila, mas gusto naman nilang manirahan sa probinsya kasi nga daw po tahimik at sariwa daw po lahat doon. Sariwang hangin, prutas, mga gulay, at mga karne. Next. Sa Hilagang Luzon daw may 3 rehiyon. Ang rehiyon 1, Ilocos, rehiyon 2, Lambak ng Cagayan, at Cordillera Administrative Region CAR. Dito po ang sinasabi ko sa inyo, yung malamig na klima. Yun daw po kasi nga po daw yung mga mabulubundukin o mga mabundok ang lugar. Diyan pumapasok ang summer capital of the city. Yun na po ang sinatawag nating Baguio. Region 3 at gitnang Luzon, 7 lalawigan meron dyan. Region 3, ito nga nakapaloob dyan ang ating lalawigan na ang Bulacan. Next, Katimugang Luzon na tinatawag na rehiyon ng mga Tagalog.
ay nahati sa dalawa, Region 4A at Region 4B. Region 4A, Calabarzon, diniscuss ko na nakaraan yan. Last year, nahawak ko, na-discuss ko yan kung ano yung mga lalawigan ng nasa Region 4A at nasa lalawigan ng Region 4B. Ang capital o sentro ng Pilipinas ay matatagpuan sa National Capital Region or NCR. Yan po, diyan po napapaloob din po ang Maynila. Ang NCR tinatawag din Kalakhang Maynila o Metro Manila. Yes, diyan po nakapaloob na yung Maynila, na ang Maynila ay capital ng Pilipinas. Ang Metro Manila o Kalakhang Maynila ay meron daw pong 16 na lungsod at isang munisipalidad. Ang isa pang rehiyon sa Luzon ay ang Bicol, na meron ding 6 na lalawigan. At sa Bicol din, matatagpuan ang perpektong bulkan na ilang beses siyang pumutok, kahit araw-arawin niya pa yan, buwan-buwan pa siyang pumutok, babalik at babalik din po ang kanyang hugis na maganda at hugis rectangular at kaakit-akit sa mata ng tao ang bulkang Mayon. At sa Bicol din po natin matitikman ang kanilang specialties na pagluluto, ang mga magagata. Yes, magagatang ulam. Yan po ay ang Bicol Express. Dito na tayo. Unahin na po natin sa lalawigan ng Luzon ay ang Region 1 or Ilocos. Ang Ilocos na po ay makikita sa hilagang kanluran ng Luzon. May 4 na lalawigan. At ng porsyentong ginagamit na dito ang lengguwahe ay Ilocano at ang Pangasinense. Ano-ano yung mga lalawigan doon ay ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Pangasinan. Madalas na apekto ng bagyo ang rehiyon ng Ilocos o Rehiyon 1. May buwan din tuyo ang klima at ang mga lugar nito. Next, ito ang mga lalawigan. Ang Ilocos Norte, Lawag, Ilocos Sur, Bigan, ang kabisera ay Bigan City, La Union, ang kabisera ay San Fernando City, Pangasinan, ang kabisera ay Lingayen. Yun. Yan lang po muna ang ating talakayan ngayon. Isa-isahin lang muna natin ang mga rehiyon ng Pilipinas. Una dyan ang Ilocos. Yan. Then, muli sa ating pagkikita, ipapakita ko. At ito po ang mapa ng Ilocos. Then, sa ating muling pagdiskusyon o talakayan, ipapakita ko naman kung ano ang mga magagandang tanawin na makikita natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. At kung ano naman po ang kanilang produkto. Muli, ito po ang ating talakayan ng Ilocos Sur at ang mga paano po nabuo ang mga rehiyon. Muli, dito po nagtatapos ang ating talakayan. Grade 4. Dito po nagtatapos ang ating talakayan sa Aralin Panlipunan, Grade 4. Paalam!